Let's bring in News 5 reporter Rainiel Pawid, who is now at the EDSA Shrine kasi nakatatlong araw na ito o pang-apat na araw na ba itong pagpupulong ng ilang daang mga supporter ng mga Duterte o ng Duterte family. Rainiel, kamusta dyan? Asang exactly? Bok, Ronald and Ami, nakapasok na tayo ngayon dito. As in, kalapit lang natin yung mga taga-suporta nitong si VP Sara Duterte. And ito na, yung ika-4 na araw nga na kanilang kilos protesta dito sa EDSA Shrine. Ang una nilang bungad sa atin dito ay po-post na sila dito sa EDSA Shrine hanggat hindi raw nila napapababa nga itong si Pangulong Marcos sa pwesto. Hanggat hindi na mapababa? Tinanong din natin, hanggat hindi nila mapababa dahil gusto nilang i-replicate yung 1986 EDSA People Power kung saan magiging bloodless daw yung kanilang panawagan pero kailangan daw ay maipababa nga ang panibagong Marcos na nasa posisyon. Pero sa ngayon, Bok, kung digits or figures yung pagbabasehan, malayong-malayo ito doon sa 1986 EDSA People Power kung saan daang libong mga Pilipino nga yung nag-gather o nagtipon dito sa EDSA. And by statistics kanina, nakita rin natin by estimate, nasa 150 to 300 yung bilang nila sa ngayon dito. At asahan ka raw na madadagdagan yan sa mga susunod na oras dahil nga may mga manggagaling pa raw sa iba't ibang probinsya gaya na lamang ng Davao, Cebu at iba pang bahagi ng Central Luzon. Bok, kanina natanong din natin sila doon sa issue ng kumakalat na bayaran dito sa pagpunta nga nila dito. Kanilang paliwanag, hindi raw sila binayaran bagkus yung mga nakikita ng ilang mga tao dito na nagbibigay at nagkakalistahan ay pagbibigay lamang umano nila ng pamasahe doon sa mga kapwa-supporter na wala nga raw mailabas pa na pera pero gustong sumuporta dito. Nang tanong natin kung kanino ito galing, sabi nila ang bagan ito mula sa kanilang sariling bulsa. At Bok, kanila rin nilinaw na hindi sila tumatanggap ng anumang cash donation ngayon dito at ang ginagawa na lang nila pinapakiusapan na bumili ng mga pagkain at tubig at diretso dito. Okay, Bok, medyo ambitious yan. Hindi sila uuwi ng hindi bumababa ang presidente? Medyo ambitious yata yun. Oo nga. Rainiel, may identified bang organization dyan? Meron bang grupo dyan na may daladalang streamer o kahit t-shirt na identifying any particular organization na sumusuporta sa mga Duterte? Yes, Ami, kanina nakausap natin isang miyembro nitong EDSA Friday Group na mula pa sa Davao City. At sinabi niya, binagdusa talaga doon pero pumunta nga dito para lang sumuporta. At sinabi nila, sabi nila kinumpirma sa atin na according to former presidential spokesperson Harry Roque, na magkakaroon din ng sariling pagtitipon doon sa may Davao at iba't iba pang bahagi nga ng Central Luzon at ng bansa. Rainiel, natanong mo ba sila tungkol doon sa 8 bus na nagdala ng mga tao nung isang araw? No, paano? Baka mahirap na maging espontanyo yung 8 bus, no? At ikalawa, natanong mo sila tungkol doon sa parang video na nakuha ng PNP na may nagpapalitan ng pera? Doon sa pagdalo ng mga kagsuporta rito, mariin nilang sinasabi na sila ay voluntaryong nangagsipunta rito. At doon naman sa video na kumakalat, ukol naman doon sa bigayan ng pera, sinabi nila na sarili nilang mga pera yung kanilang ginamit at iyon ay ambagan lamang. At kung may makita nga raw na nagkakaroon ng listahan dito, ay iyon naman daw ay palista para sa mga pagkain. Kaya kanina, ang panawagan ng mga ilang supporter dahil marami na rin naman daw silang imbak na pagkain dito, wala nang listahang magaganap para hindi mabahiran ng anumang issue na yun dito. Pero nang i-check natin, kanina nakakita naman tayo ng mga kahon-kahon nga na mga tubig at pagkain dito. So, within the day, sinabi nila na yung listahan ay totally inalis na nga dito sa EDSA Shrine. Pero Rainiel, ibig sabihin, nung pagsakay nila ng bus, kanya-kanyang bayad. No, kanya-kanyang bayad. Walang nagbayad ng bus. Ang sabi nila, kanya-kanya raw yun. Nagbabayad ng pamasahe. Parang si Edging Gaw lang. Ayun, Yun Yun, yung kailangan natin pamasahe. i-win dito. Kung totoo, nung may nagsabi na
binabayaran at nag-aambagan sila ng tig to 200. That's the figure that we heard here. May 200 pesos na pinamamahagi pero galing daw sa kanilang bulsa. At meron din naman, ayan nga, no, na mga 8 bus. So, ayun yung mga dapat pang malinaw dito, no, kung talaga nga bang libre iyon, patawag iyon, or well-coordinated iyon, at ano naman itong sinasabing mga 200 na binibigay for the bayan or pamasahe. Well, interesting lang Reynel, na they want... kumusta naman yung yung police situation? Marami bang mga police, may anti-riot na ba diyan o mga sasakyan ng policeman lang? Yeah, with regard to the police, no, nakita natin na hindi pa ganoon karami yung bilang nila dito at yung ilan nga na mga mall, dahil malapit ito sa isang mall establishment, yung ilan sa nagta-traffic dito ay mga mall guard pa lamang. So yung mga police na nakita natin, they were just waiting doon sa may chapel, doon sa may chapel area at dito sa harap kung saan nga nagkakaroon nitong pagtitipon na ito. Reynel, may mga kilala bang personalities na nandyan? Usually kasi sa mga rally, may mga kilalang pangalan na pumupunta o nagsasalita from the Duterte camp. Meron ka ba nakita na ganon? Simula ngayong araw ay simula kaninang umaga ay wala pa tayong nakikitang mga prominente o kilalang personalidad dito. And hopefully, umaasa nga yung iba na si Atty. Harry Roque ay pumunta rin dahil siya ay pangunahin at laging present sa mga ganitong pagkakataon. Let's see kung lalabas ba for the first time. Ambisyoso ka Lumabas naman. siya, arestuhin siya, Ambisyoso Reynel. ka naman. Lumabas siya, arestuhin siya. Pero let's see kung hanggang saan dahil siya ang nagtawag ng pagtitipon. So let's see kung sino yung nagtawag. We should see some of his kahit shadow man lang dito. Well, it's interesting lang, I think, to point out. Dramatic kung pupunta siya dyan, tapos magpapahuli siya. No? Very dramatic yun. Headline yun na pinilista. That's another question dito, no? Kung kakayanin nga ba ito ni Atty. Harry. Para sa bayan. I think lang it's interesting to note na, sabi nga ni Reynel, they want to replicate what happened nung EDSA 86. It's also interesting to ask them if they really believe that EDSA 86 happened kasi their principals for the longest time were also making fun of EDSA 86. Yes. Di ba? For 6 years under Duterte, pinagtatawanan nila yung EDSA 86 and now they want to replicate it. So that's also an interesting irony there, you might say. Reynel, may statement bang panibago ang EDSA Shrine? Si Jerome Ceciliano, si Father Ceciliano. Nag-issue ba siya ng panibagong statement? So far, wala pa naman dahil mula nga kanina umaga ay controlled pa naman yung situation dito. At mismo yung mga taga-suporta, sila yung nagsasabi na nakikiusap din sila sa simbahan at humihingi sila ng pasensya kung ano man yung a little bit of na ingay na napuproduce na dito sa paligid, no? Okay. Ay, nakikita niyo po ngayon na video ay live shots mula po doon sa EDSA Shrine. Sana mag-wide shot lang ng kaunti para makita natin yung dami o konti ng crowd kasi medyo masikip yung pagkakakuha so you can't tell kung so ipapan natin siya ngayon. Sige. Medyo medyo secured lang at controlled yung position ng media dito. Pero I will have to do wide and pan. So ayan. Yan yung end, no? Kung saan yung nakikita niya, dyan yung dulo. Yung puting van. Okay, sige. Yes, at pa-right side, pakita natin kung hanggang saan. Doon naman yung nagsisimula nga yung nagsasalita, no? So kanina, by 3 p.m., ang estimate nga ng PNP ay 150 to 200. Pero pagdating ng 4 o'clock, may additional pa na mga around 50 or to 100 na dumating. Okay. Well, let's see this weekend kung ito'y dadami. Ito nagkapan na siya. Baka gusto mong pumunta dahil veterano ka lang EDSA. Oo nga. Ed, nandun ka sa EDSA noon. Para mo ramdaman mo lang. Makakagagdag siya sa bilang dito. Kita mo ito mga. Dagdag bilang ka dito, Pandagdag pa ako sa bilang. Tama mo si Kwan. Ayan na. Medyo lumalayo yung shot, oh. Ayan, nag-wide. Nag-chat na nila ang Marcos resign. At kumakaway, hindi natin alam kung sinong kinakawayan.
Ayan, may mga dumaan. Oh, yan, nagkakaway sila. Yan. pagdating mo reaction dyan, sa speech siya, no? pagdating mo, kakawayan ka rin dyan. Kakawin ako, babatuin ako. Kakawayan ka dyan. Huwag mo na isama si Manny Mugato, baka magulpil pa kayo. Isama natin si Ronald Llamas pagbalik niya. Okay. Baka nga pinakawayan ka na, Bok. Okay, mga Bok, we have to go. Reniel Pawid, maraming salamat for joining us this afternoon. News 5 correspondent Reniel, reporting live from the EDSA Shrine.